Eto na nga ba yung sinasabi ko eh. Mainit na naman ang mga salitaan ni Ben Tulfo sa matandang Tulfo. Grabe ka naman, Gossip. Makamatandang Tulfo ka naman. Kasalanan ko ba? Tignan nyo nga yung title niya. Senator Raffy. Sabi, speak up. Napapasama ka sa matandang Tulfo. Ginaya ko lang din. Napapasama ka daw, Senator Raffy, dahil sa matandang Tulfo. Ito po ay may connection sa trending na trending balitang balita na di umano ay pagbabayad ni Senator Raffy Tulfo ng tip na 250k to 300k para sa bembangan ng isang chika babes sa Viva Max. Deleted na yung video na yon. Tingnan nyo na lang dyan sa mga videos ko. Meron dyan na topic na natin. At pati yung pagdadamage control ng kanyang vlogger na si Bobong Kriminal. Okay. Now, puntahan natin itong sinasabi ni Lolo Ben. Kung sino yung may issue sa pamilya, siya lang ang magsasalita. Kasi siya ang may karapatan magsalita, siya yung nadadawit. Hindi yung nakikiangkas ka lang, nakikisakay ka. Gusto mong sumakay sa pangalan dahil kapangalan mo, kaapelyido mo, Tulfo. Teka. Sumakay sa kapangalan eh. Hindi na dapat sakyan yung pangalan ninyo, yung apelyido ninyo. Hindi niya dapat sinasak. Hindi na kailangan nasakyan pa kasi Tulfo nga din naman siya. Pero tama ka, Lolo Ben, na kung sino yung involved, siya yung magsalita. Ang problema, hindi nga nagsasalita yung kapatid mong nagbabayad daw para sa bembangan. Tulfo ka rin, pero teka muna. Kami po nagsasabi noon pa man, nahihiya na po kami sa pinagagawa ng isang kapatid po namin. Gagi, nakakahiya ka daw. Ang sakit niyan. Galing sa isang kapatid. Nakakahiya ka daw. Grabe ka naman kasi. Bakit ba kasi? Iba po kami, magkaibang larangan po namin. Ako po ay nandito ngayon, napapanood nyo. At marami pa po kayo mapapanood sa mga advocacy at nilalaban po namin. Kung ano yung tama, yun pong papairal natin. Kami po sa Bitag, hindi po namin kinukonsente yung mga gawaing mali. Na again, hindi ko sinasabing mali po yung kapatid ko. Na hindi mo sinasabing mali yung kapatid mo? Baka baliktad. Hindi mo sinasabing tama yung kapatid mo. At dalawa sa kapatid mo. Kasi may problema tong dalawa eh. 'Di ba? Tuloy. At guilty po siya, hindi po. Isa lang po ang pamantayan ng Bitag. Ang mali ay mali. Kung totoo man, kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita. Tama nga naman. Kasi you can just deny this kagaya ng ginagawa mo sa programa mo, Raffy Tulfo, di ba? Na wala pong katotohanan, fake news yan. Tapos, pero ilang araw na. December 4 pa yun lumabas. December 10 na ngayon. Magwa 1 week na. Tahimik lang talaga siya. Bakit kaya tahimik lang si Senator Raffy? Samantalang, kung makabunga nga yan, pag sinisira yung kanyang pangalan, abot langit ang galit niyan. Pero bakit this time na may alegasyon sa kanya na nagbabayad siya ng chika babes na sa Viva Max ng 250k to 300k para bembangin lang yung chika babes na yun, bakit parang ang tahimik mo ngayon? Senator Raffy Tulfo, nakakabingi yung katahimikan mo ngayon At may karapatan ka wag magsalita kung totoo man o hindi or baliwalain mo, pasinungalingan mo o patotohanan mo o aaming ka o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Hindi po yun. Dediretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko naman mga kapatid ko eh. Bagamat ko minsan nakikita nyo, nagsasalita ako rito, hindi dahil sinusuka ko, hindi, magkaiba lang po siguro yung aming mga, dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo. Ako, pwede rin akong pintasan, pwede rin po naman pagsabihan. Yung pong
isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. So yun yung talagang problema. Kasi itong si Montulfo naman kasi talaga, lahat na lang, sinasawsawan, pangangatwiranan pa, kahit mali. Tumatanda na talaga pero paurong Nagets nyo? Kung ako man po o magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin at hindi po pwedeng kuya kung magsasalita. Kasi sosoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Gagi, sangkaterbang mga tanga ba kami? Sakit no? Kuya mo, no? Hindi daw sila mga tanga para magsalita ka on behalf of them. Grabe, Bakit ganyan ba yung tingin mo sa mga kapatid mo? Sa mga nakababata mong kapatid? Mga tanga? Kuya Mon, na ikaw nagsasalita, gusto mo magpa-epal? Gagi, epal ka. Huwag ka kasing magpapa-epal. Yan tayo Ang point ko rito, let the guy speak kung siyang may issue. Correct. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, ikaw kuya, o ikaw magsalita sa akin, o ikaw magsalita sa akin, o senador, ikaw senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung may issue, ako yung masasagot. Ako nadadawit, ako yung magtutuwid. Correct. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayaw ko, di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwituwid o mali. Correct. Whether totoo o hindi, pasinungalingin mo o hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Correct. Pero pag ang isang umentra, nakiangkas, nakisawsaw, nakisakay, Gagi, sawsawero ka daw. Grabe. Sawsawero, epal. Ano ba yan? Tapos title mo, Matandang Tulfo. na iba-iba na po ang buhay naming mga magkakapatid. Correct. Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Gagi. Sa kami. Matatanda na po kami para tuloy ang ginagawa rito para kami isang katerbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag isang kapatid namin na nagsasalita na hindi naman siya opisyal para magsalita, hindi siya binigyan ng, sabihin natin na pahintulot na magsalita. Mabuti sana kung sinabi ng kapatid namin si Rafi, sige, magsalita ka mo para sa akin. Okay lang yun, at least pinabayaan mo. Pero kung yung kusa kang loob nagsalita, hindi naman kayo naninirahin sa isang bahay, magkaiba naman ang buhay. Bakit ka nakikialam? At bakit ka nagsasalita? At para tuloy ang dating kasi, kuyang, konsentidor ka. Konsentidor. Bakit konsentidor? Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Tapos bibigyan. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. So, parang may confirmation dito na mali nga. Mali nga talaga na kung totoo yon na nagbabayad siya ng ganung kalaking pera para sa bembangan, samantalang meron siyang asawa, parang tinotolerate ni Mon o kinukonsinti niya na okay lang. Bayad ka sa bembangan, okay lang. Parang ganun, di ba? Bigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Anong ibig sabihin noon? Gagi, oo nga no, di ba sinabi niya yun? Hindi katulad ng kongresistang mahilig sa basketballista, may ganun pa, di ba? Kongresista ba yun o politiko, parang ganun. Grabe, hindi lang yan. Nagbigay pa siya ng tip, Lolo Ben. Nagbigay pa siya ng tip. Ano yung gossip? Sabi niya, kung meron daw siyang pera, kakaya ni Senator Rapi Tulfo, dapat ang bembangin niya, bayaran niya sa bembangan, ay yung Miss Universe material. May pinost pa nga siyang picture ng ng gusto niya na bembangin na nakabikini. Grabe talaga tong kasing si Kuyang. Kuyang mo naman kasi. Kung gawain mo, at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, huwag mo kaming idamay, huwag mo kaming isama doon sa ipagtatanggol mo dahil di ka tagapagtanggol namin. Parang may sinasabi, may laman yun Kung gawain mo yan, huwag mo kaming idamay. Para sa akin, may laman yun Grabe ka.
So kasi si Kuyang Moon, Sawsawero, kakasing epal. Ilang beses na tong binibira ka ng nakababatang kapatid mo, nakakahiya. Grabe. Hmm. Teka, wala bang mga anak si Montulfo na pwede siyang pagsabihan na tay, daddy, dada, chuchu, tigilan mo na yung pagsusocial media. Walang naidudulot na maganda sa iyo yan. Matanda ka na. 'Di ba? Huwag ka nang mag-isaw-saw sa mga ganyang mga issue-issue. Tuloy, ikaw yung binabatikos. 'Di ba? Wala pa siyang mga anak. O, baka naman may mga anak siya, tapos pinagsasabihan siya. Matigas lang talaga ang ulo, 'di ba? Tuloy natin to. Meron pa eh. Marunong kami magtanggol. Sometimes just shut up and then mind your Gagi, sometimes you shut up daw. own business. Mind your own business daw, oh. Hindi na pinag-uusapan dito dahil hindi na kami mga paslit, kami magkakapatid, whether yung dalawang senador o ako. Lalo-lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa bukid, nandoon ka na lang, magretiro ka na, the sun's going down, and then gracefully grow old. Di ba? Tama naman. Tanim ka na lang daw ng kamote, Kuya Mon. Tapos, gracefully grow old. Ang ganda nun, ha? Gracefully grow old. Kasi matanda ka na. Huwag ka nang gumawa ng kung ano-ano pang issue na yun pa yung maaalala ng tao sa'yo. Di ba mas maganda na maalala ka sa tapang mo, hindi yung maaalala ka dahil blinakayan ka sa sa airport, hindi yung tumanda ka na puro binabatikos ka sa social media, binabatikos ka ni Lolo Ben, pinagsasabihan ka ng ganyan, kuyang, hindi kami mga tanga dito, hindi na kami mga bata, kaya namin ipagtanggol yung sarili namin, wag kang sausaw, wag kang epal. O, di ba? Kesa yun yung maalala, parang ang dami kong nasabing negative. Sa halip na yun yung maalala sa'yo, grow old gracefully. Diba? Ang gandang payo ng kapatid. Alam niyo yung Simon, sa totoo lang, ito yung sa kanilang mga magkakapatid sa T3, so yung pinakagusto ko talaga. Pero may mga bagay naman na ayaw ko sa kanya. Ayaw ko din siyang iboto o ayaw ko din siya maging senador. Pero sa mga ganitong bagay na tawag dito, na ginagawa niya, kaya niyang magsalita, batikusin o pagsabihan, kahit masasakit na salita, yung kanyang kapatid o yung kanyang mga kapatid, maganda naman yan. Yan yung gusto ko sa kanya. Pero kung magiging senador, sorry ha, Tito Ben, Lolo Ben, I like you. Pero senador material, sorry ha, we have too much Tulfo ready. Okay na yung dalawa doon, hayaan mo na yun. baka madagdagan pa, okay na yan. You have to grow old gracefully na lang, maalala kita na isa ka sa mga hindi nagtotolerate sa kamalian ng iyong kapatid. Kasi baka pag pumasok ka pa sa Senado, baka magbago pa yung pananaw ko, baka kasi, 'di ba? Yun din yung pananaw ng ibang tao na okay ka naman, pero baka pag pumasok ka sa Senado, baka makagawa ka lang dun ng ikasisira ng image mo na gusto ko, wag na lang. Diyan ka na lang. Okay? Maganda naman yung ginagawa mo. Okay ka na dyan.